Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, alam natin ang kasabihan na mag-ingat ka sa iyong naiisip dahil ito ay nagiging iyong salita. Mag-ingat ka sa iyong pananalita dahil ito ay nagiging iyong kilos at gawa. Mag-ingat ka sa iyong ginagawa dahil ito ay magiging iyong tadhana. Pero ano ba nakakaapekto talaga ng ating pag-iisip? Ang ibang tao. Kaya dagdagan natin. Mag-ingat ka sa iyong mga kasama, sa iyong mga nakakasalamuha, sa iyong mga nakakaharap. Kung mabuti yan, magiging mabuti ang iyong pag-iisip at magiging mabuti ang iyong kinabukasan. Pero kung masama ang mga tao na ating nakakasama at nakakasalamuha, hindi malayo magiging masama ang iyong pag-iisip at sasama ang iyong mararamdaman. Mahirap magkaroon ng magandang buhay kung tayo ay nakapaikot sa mga taong hindi magaganda ang kanilang kalooban. Blessing din, pagpapala at grasya kung meron tayong mga katuwang mga kaibigan na nagmamahal sa atin. Kaya unang-una yan ang ating ipagdasal sa banal na misang ito, magpadala pa sana ng maraming mabubuting tao na makakasama natin sa ating paglalakbay dito sa mundo. At tayo'y magpasalamat sa mga binigay ng Diyos sa atin, mga taong mapagmahal, mga taong mabubuti, mga taong very thoughtful sa atin. Sa mga pagkakataon na tayo naman ay hindi naging mabuti sa iba, aminin natin ito, tayo magpakumbaba. Humingi tayo ng tawad sa Diyos para makita tayong maging karapat-dapat kahit na kakaunti lang. Tanggapin natin muli ang banal na katawan at dugo ni Kristo sa banal na misang ito. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at dinadaing na mga kahilingan. Ang kagandang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang hinihingi namin ng kapatawaran, ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan. At ang pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay yung pagbigyan aming makamtan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Hindi pa may ipinakita na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang hentil sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya. At ipinahayag na kay Abraham noon pa ang mabuting balita. Sa pamamagitan mo'y pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. Nanalig sa Diyos si Abraham at siya'y pinagpala, kaya't pagpapalain ding tulad niya ang lahat ng nananalig sa Diyos.
Ang lahat ng nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa sapagkat nasasaad sa kasulatan. Sumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. Maliwanag. Kung gayon na walang taong ibibilang na matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ngunit ang kautusan ay hindi nasasalalay sa pananalig sa Diyos sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa hinihingi ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan nito. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa sa parang isang sinumpa. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay sumaatin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pangako ng poon natin lagi nating gunitain. Pangako ng poon nati, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan. Kasama ng mga lingkod na hinirang, napakadakila ang gawa ng Diyos, pinanabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng poon nati, lagi nating gunitain. Lahat niyang gaway dakila at wagas. Bukod sa matuwid, hindi magwawakas. Hindi inaalis sa ating gunita na siya'y mabutit mahabaging lubha. Pangako ng poon nati, lagi nating gunitain. Sa may pagkatakot, pagkais sagana. Pangako ng poon ay hindi nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Pangako ng poon nati, lagi nating gunitain. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay itinampok, sa Kanya tayo'y dumulog, kasamaan ay natapos. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, naggilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila nagsabi si Beelzebul, na prinsipe ng mga demonyo ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan, magpalayas ng mga demonyo. May iba naman nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kaharian, nahahati sa mga magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghihimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi niyong nagpapalayas ako ng demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihan nito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa
ng gayon. Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugan, dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nagsasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipapamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa akin ay mag-iipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap na mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay ng aking pinanggalingan. Pagbabalik nito, matatagpuan niya na malinis na ang bahay at maayos. Kaya't lalabas siya muli at magsasama pa ng 7 espiritu na masama kaysa sa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Every gising is a blessing. Kaya kayo po ay magpasalamat kung kayo po ay nakakapanood, nakakarinig ng banal na misang ito. Ibig sabihin, kayo'y buhay. Kahit na gaano kahirap ang buhay, palagi po kayong magpasalamat sa Diyos para gumaan-gaan ang iyong nararamdaman at para kayo ay makaranas ng kapayapaan. Amen? May ginawa po silang isang eksperimento noong 2006. Ang tawag po sa eksperimentong ito ay the bad apple effect. Kumuha po sila ng mga tao at pinagsama-sama sila sa mga grupo-grupo. Ang isang grupo po, nilagyan daw ng isang negatibong tao. Alam niyo po kung anong nangyari? Ito po ang natuklasan nila. Na pag ang isang grupo ay may negatibong tao, 40% po nabibigo sila sa kanilang trabaho. At ang quality daw po ng kanilang ginagawa ay bumababa ng 25%. Nakita din po nila na kapag may negatibong tao sa isang grupo, na 50% naman po nagkakaroon ng malaking tsansa na nag-aaway-away o hindi nagkakasundo ang mga membro. Pero ang pinaka nakakabiglang detalye po dito sa eksperimentong ito, ginawa lang po nila ito for 40 to 60 minutes. Pero tignan niyo po yung kanilang naranasan. May masama silang pinagdaanan sa maiksi na panahon, sa kakaunting oras. Tignan niyo po yon. Kahit na sa napakabilis na panahon o sandaling oras, ang laki po ng epekto kapag merong kang kasamang negatibong tao. Sisirain niya ang trabaho mo o sasama ang loob ng isang matinong tao. Hindi po naiiba ang karanasan ni Jesus sa atin. Sa kanyang misyon nung siya'y nabubuhay dito sa mundo, nakaharap din siya at nakasalamuha sa iba't ibang mga negatibong tao. Lalong-lalo na ang kanyang mga kaaway, ang mga Pariseo. Narinig naman po natin sa ating ebanghelyo kung paano daw siya sinusubukan, kung paano siya nilalait at kinukutya ng ibang tao. Siya na nga ang nagpapalabas na masamang espiritu, siya na nga tumutulong dito sa taong nahirapan dahil siya ay sinaniban ng demonyo. Siya pa ang sinasabihan ng masama ng ibang tao. Ang kanya daw kapangyarihan para magpalabas ng masamang espiritu ay nanggagaling daw mismo sa demonyo. By the power of Beelzebul, people said that he drives away the evil spirits. Tignan niyo po, ang pag-iisip na negatibo ng tao, anong nagiging epekto nito? Hindi sila matino sa kanilang pag-iisip.
Naninira sila ng ibang tao at wala silang nakikitang mabuti at tama sa ginagawa ng ating Panginoon. Hindi po ba nakaka-frustrate at nakaka-disappoint minsan na ikaw na nga ang gumagawa ng mabuti, ikaw pa ang mali. Ikaw na nga ang nagmamagandang loob, ikaw pa ang ginagawang masama ng iba. Marami po sa atin, tinitiis na lang ang mga negatibong tao sa buhay natin. Halimbawa na lang, meron dyan, may reklamador na biyanan, merong toxic na boss, may pabayang magulang, may ma-pride na asawa, may tsismoso o tsismosang kapitbahay, at meron din pong mga anak na walang utang na loob. Ang tanong, ano ang matututunan natin kay Jesus? Paano natin haharapin at pakikitunguhan ng mabuti ang mga negatibong taong ito? Definitely, whatever we do, wherever we go, we will encounter these kinds of people who will always think negatively about us. What shall we do whenever we get in contact with negative persons in our lives? The first one, do not follow your emotions. Hindi niyo po ba napansin sa Biblia, sa mabuting balita, kapag may kumokontra kay Jesus, hindi siya agad nagagalit. Hindi agad umiinit ang kanyang ulo. Hindi naman siya nagbuibwisit. Mahinahon pa rin niya na kinakausap ang mga taong ito. Payapa pa rin siya, malamig ang kanyang ulo sa pagtuturo. Tinutuwid pa rin niya ang baluktot na pag-iisip ng mga tao. My dear friends, if you follow your emotions, you will become blind. You will get lost and you will regret things that you should have not done or said in the first place. Nakakabulag po ang pagsunod sa ating mga nararamdaman. Yes, your feelings are always valid, but your behavior is not. Remember that. If you want to see rightly always in your life, then bring your emotions to God. Do not hold on to your emotions. Do not keep your emotions bottled up. Dahil tandaan nyo po, pag tinatago nyo ang inyong nararamdaman, darating ang araw, sasabog at sasabog ka. At pag sumabog ka, mangangalat ka. Pag sumabog ka, may masasaktan ka. Hindi lang ikaw. Kung hindi, ang ibang tao na in the first place, hindi naman dapat masaktan. Amen? Kasi kung palagi mong sinusundan ang iyong nararamdaman, masisira lang ang buhay mo. Halimbawa, kung meron kang nakaalitan sa traffic, madali lang po, nabunutin mo yung iyong baril. Barilin mo, patayin mo, yung taong yan. Pero anong mangyayari? Makukulong ka. Hindi naman pwede na pag pinatay mong isang tao, ganun ba kadali? Nakakausapin mong pamilya niya, hihingi ka ng dispensa, sasabihin mo, joke lang po, ha? Hindi po joke ang makapatay ng ibang tao. Amen? Kung ayaw mo ng asawa mo, madali lang naman. Hiwalayan mo na yan. Pero, ang malungkot na kwento, sinong kawawa? Kung hindi po ba ang mga bata? Amen? Naiinis ka sa isang tao. Sige, madali lang. Nandiyan ang iyong cellphone, nandiyan ang iyong laptop. Mag-post ka sa wall mo, sa Facebook, sa social media. Napakadali na doon mo ilabas ang iyong emosyon. Tao ka lang naman eh. Pero, anong epekto nun? Sinong magiging katawa-tawa? Sinong pag-uusapan ng iba? Walang iba kung hindi ikaw. Wala naman kaalam-alam ang ibang tao, pero binubuksan mo ang pribado mong buhay sa kanila na hindi naman dapat sila makialam sa iyo. Tingnan mo, dahil sa iyong ginagawa, sino pa nasisira? Hindi yung kaaway mo, kung hindi ikaw. Pinapakita mo lang na wala kang kontrol sa isip mo at sa iyong damdamin. Understand, my dear friends, that the devil doesn't have to come if you cannot control your emotions. Hindi kailangan dumating ng demonyo at sirain niya ang buhay mo. Kung ikaw mismo nagpapadala ka sa iyong nararamdaman, sa iyong emosyon. Kasi kung susundan mong iyong nararamdaman, sira na ang buhay mo. Hindi na mag-aaksaya ng oras ang demonyo sa iyo kasi sira ka na. Dahil nga, nagpasira ka
sa pagsunod sa iyong nararamdaman. Kaya nga po, balikan niyo ang sabi ni Jesus. Hindi kayang pasukan na masamang espiritu ang isang bahay, ang ibig niya sabihin ang isip, ang puso, ang damdamin ng isang tao, kung ito ay maayos, kung ito ay malinis. Para pasukin ng demonyo o ng masamang espiritu ang taong may malinis, matuwid at maayos na kaisipan at kalooban, ano kailangan daw niyang gawin? Magsasama pa siya ng mas maraming masamang espiritu at demonyo. So, if we put into order our minds, our hearts, our spirits, if we follow always the will of God, then the evil spirit will leave us alone. Understand, my dear friends, that to be calm is a superpower. People who remain silent and peaceful, even if they are disrespected, are really powerful. Hindi kahinaan ang hindi pagsagot o pagtugon sa mga taong nagbabastos sa iyo, sa mga taong naninira sa iyo. Hindi po kaduwagan ang pananahimik lang. Pagkatapos mong sabihin ang iyong side, okay, pagtanggol mong iyong sarili, pero wag mong hahayaan na hilahin kanila pababa, subukan mo. Wag mong pansinin ang mga nanlalait sa iyo, ang mga nagbababa sa iyo, mga nagchichismis sa iyo. Ano ang mangyayari sa kanila? Ano magiging tugon nila? Ano magiging reaction nila? Lalo silang maiinis. Lalo silang magagalit. At ang tanong, sino talaga ang talo? Ang taong galit o ang taong tahimik? Answer that question. The real losers in life are the people who gets angry and upset. Amen? So kung merong negatibong tao sa iyong buhay, maging kamukha ka ng Panginoon. Sagutin mo sila, tuwid mo yung mga paninira nila sa iyo, pero pagkatapos mong ginawa ang lahat, tumahimik ka lang, kontrolin mo ang iyong emosyon, at sumunod ka sa kagustuhan palagi ng Diyos. But secondly, distance yourself from negative people. Why? Bakit napakahalaga po nito? Because negative people will ruin your life. Hindi nakakatulong, hindi makakaganda sa iyong pag-iisip, sa iyong mental health, sa iyong buhay, yung mga negatibong tao. Dalawa lang naman ang naninira sa buhay natin. Una, ang iyong masamang pag-iisip. Pero pangalawa, ang iyong pakikisama sa mga masasamang tao. Kailangan kang maging tapat, honest. Ito bang aking mga pinakikisamahan ay nakakatulong sa akin o nakakasama? Tingnan niyo po kung ano sinabi ni Jesus. Kung mag-aaway-away daw ang kampon ng demonyo, babagsak ang kanyang kaharian. So ibig sabihin, kahit ang kampon ng masama, ng kadiliman, ay kailangan pa rin ng pagkakaisa. Inaalis nila ang naninira sa kanilang pagkakaisa dahil kung merong isa na hindi nila kasangga, hindi sila magwawagi sa kanilang plano na maghasik ng kasamaan at ng kadiliman. Kung nga ang demonyo, ayaw niya na may kontra sa kanya, naninira sa kanya, bakit po tayo ang hilig natin na tinitiis yung mga kontra, negatibo, toxic na tao sa buhay natin? May napakaganda pong quotation na nabasa ko recently. Sabi, one tree can make 1,000,000 of matches, but it only takes one match to burn 1,000,000 trees. Ang ganda po, no? Ang isang puno kayang makagawa ng 1,000,000 na posporo. Pero ang isang maliit na posporo, kaya niyang sunugin at sirain ang marami, milyong-milyong puno. Ano pong ibig sabihin? Pinapaalala po sa atin nito, ang isang masamang pag-iisip o isang masamang tao sa ating buhay ay makakasira ng napakaraming bagay sa ating buhay, lalong-lalo na ang ating mga plano at panaginip. Ang isang masamang tao, kahit na anong gawin mo, kung masama ang kanyang ugali, siyang magiging hadlang sa iyong panaginip at plano. If you encounter a negative person, take a step back. Yes, learn from them. And yet, if you feel that you are hurt, if you feel you are abused,
then start to pray for that person. Jesus always taught us to love people who hurt us. Pero pansinin niyo po, dun sa turo ng ating Panginoon, palaging kasama yung pagdarasal. To pray for people who have hurt us is also a sign of our love and compassion to them. Don't be so close to people who have hurt you. You might get burned. Nakakapaso, nakakasunog, at nakakasira ang mga negatibong tao. Alam niyo po kung ano ang nakakabigla. And I think this is also our good news. That God does not think negatively of us. Tayo po, ang dami na nating kasalanan sa Diyos. Tayo po, ang dami na nating atraso sa Kanya. Tayo po, ang sama ng ating pag-iisip minsan sa Diyos. Pinagdududahan natin siya. Pero kahit na tayo'y mapasama, hindi magiging masama ang isip ng Diyos sa atin. And another good news, that even if we become negative, even if we continue to sin, God in His love and mercy will continue to become present for us, will continue not to leave us, will still love us until the end. Remember that no matter how negative you will become, no matter how sinful you will become, God will stay with you because Jesus loves you. God wants you to become positive and holy like Him. Kaya po, sa banal na misang ito, magpasalamat tayo sa pag-ibig ng Diyos. Nagmamahal sa atin, hindi tayo iiwan. Kahit na maging negatibo ang ating pag-iisip, ang ating pag-uugali. Pero kapag may nakasama tayo na negatibong tao na nagiging masama sa atin, huwag ka naman sanang magpapadala sa iyong damdamin. Pero mainam, mabuti at maganda, lumayo-layo ka muna sa kanila habang pinagdarasal mo sila. Magdasal po tayo palagi. Sana tayo ay palaging maging malapit kay Jesus. Ang Diyos na ang bahala na magtanggol sa atin sa mga negatibong tao at sa masasamang espiritu. Mga kapatid, gusto niyo po ba na palaging maging masaya, payapa at malusog? Of course. Then, lumayo-layo ka ng konti sa mga negatibong tao at manatili kang lumapit sa mabuti at positibong pagmamahal ng Diyos. Amen. Natitipon tayo kay Kristong lumulupig sa lahat ng kasamaan. Lumapit tayo sa Ama na may pananalig dala ng ating dinadalangin mithiin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway mapanibago at magbigay ng tapat na pagsaksi sa mga tamang pinahahalagahan sa buhay upang makatulong na ibangon ang nalugmok sa sandaigdigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyanong sumasampalataya naway magkaroon ng tapang na magsalita ng hayagan sa ngalan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ang hindi hayagang impluwensa ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin at sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makapangyarihang Ama, habang tinataas namin ang aming mga panalangin, pinapasalamatan ka namin sa iyong anak na lumupig sa kasalanan at kamatayan. Siyang nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Pagpapala mo at
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay ng iyong inihahabilin. At sa mga pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niya sa amin kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa na manghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ng tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ang mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Awan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Awan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gabayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa pagsasalo namin sa pagkain at inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo, na aming pinakikinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, kailangan nating maunawaan na hindi natin papel o trabaho na labanan ang masama. Ang nakasulat, turo ni San Pablo ay resist. Resist. Hindi ito pakikilaban. Kung hindi tayo ay hinihimok na magpakatatag. Isa lang ang makakalaban sa masama. Isa lang ang makakatalo sa demonyo. Walang iba kung hindi ang Diyos. So, what should we do? Instead of fighting the evil, we should align ourselves with God. Yan ang magandang gawin. Kaya nga tayo ay palaging inaanyayahan ng Panginoon, follow me. Sumunod kayo sa akin. Kahit nga ang demonyo, sinabihan ni Jesus, umalis ka dyan, demonyo, pumunta ka sa likod ko. Get behind me, Satan. Wala tayong kapangyarihan na matalo ang demonyo. Kaya ang pinakamaganda na gawin, pinakamalakas sa sandata natin ay panalangin. Yan, napakaganda pong maging assignment natin ngayon. Kung sino man yang tao na hanggang ngayon iniisip mo, hindi mo makalimutan, iwan mo sa Diyos. Tandaan mo, kung nananatili ka dyan, susunog ka, masisira ang iyong buhay. Distance yourself. Control your emotions. And allow God to be God, defending you. You only need to be still. Manatili ka, tumahimik ka, may ginagawa ang Diyos para ipagtanggol ka. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At basbasan kayo ngayon ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.